Hi. Good morning. Good morning. Sabi nga ng apo ko, Nanay, hindi ka magpipret sa ano lang, pasagihan mo lang. Eh, hindi naman. Thank you. Ang ganda po ng salamin. Yan po ang anak ng Diyos. Kahit ano, basta't makapagbasa okay lang. Yan. Ang ating pong topic tungkol po sa ano po ang gawain ng Banal na Espiritu Santo sa buhay natin. Alam niyo po sa totoo, talagang nervous po ako. Nervous po talaga ako. Pero by the glory of God, talagang hindi po niya hahayaan na uurong ako. Dahil sabi ko nga, Lord, wala akong kakayanan, pero dahil sa iyo, natitiwala po ako na ikaw ang mamuna sa akin sa araw na to. Kaya, thank you, Lord. At ito po ang verse po na ating pong pagbulay-bulayan sa John 16, 7-11. Sinabi po niya dito sa verse 7, Subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit, pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol sa Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan. Amen. Tunay nga po na bilang mga Kristiyano, at ito po dito sa verse na to, nangusap po ang Panginoon, hindi po sa mga Kristiyano, kundi doon po sa hindi nananampalataya. Dahil sinabi nga niya na hindi naniniwala sa Kanya ang mga tao. Pero dito po sa sinabi niya, ako'y aalis na mayroon akong iiwan sa inyo. Ano po ba yung pinadala niya sa atin? Di po ba ang Espiritu na ito po yung topic natin sa isang quarter natin na puro Holy Spirit. At alam din po natin kung ano po ang trabaho ng Espiritu sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya kung ako po ang tatanungin, sobra-sobra po ang ginagawa ng Espiritu sa atin. Amen po ba? Hindi lang po sa mga mananampalataya, o kundi maging sa hindi po. Ginagamit po tayo na para po sa mga taong ito na ipadama natin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ano po yun? Yung mga bagay-bagay na hindi po natin inaasahan nangyayari po. Amen po ba? Tawiran po natin. Ay. Sinabi nga niya dito sa 11, ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang mga pinuno ng sanlibutan. Marami na pong nangyayari. Amen po ba? Dahil sino po ba ang kapangyarihan ng sanlibutan? Sino po ang Panginoon nila? Eh di ba po ang kalaban ng si Satanas? Dahil yun po ay natalo na po. Sinabi nga niya, tinalo na niya. Mapalad po tayo dahil mayroon po tayong Espiritu ng Diyos na nasa atin. Amen po ba? Tingnan po natin sa 1 Corinthians 6:19-20. Kung ano po ang sinabi niya dito.
Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen po. Ano po ang sinasabi niya dito? Tayo po ay templo ng Espiritu. Paano po makapanahan ang Espiritu Santo sa atin kung mismo tayo ay hindi naman karapat-dapat panahanan ng Espiritu Santo? Kailangan po natin lagi po tayo nagpapaayos, nagpapalinis, at iwasan na po natin yung mga ginagawa natin na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Yung ating mga salita, mga sinasabi, magiging alisto po tayo, aware po tayo sa ating mga sinasabi. Dahil minsan hindi po natin alam na nakakasakit tayo ng kalooban ng kapwa natin. Hindi lang po sa mga mananampalataya, higit sa mga tao na nasa paligid natin. Amen po ba? Dahil hindi po talaga makakilos ang Espiritu kung tayo mismo, tayo na mga anak niya, na hindi karapat-dapat sa paningin niya. Kailangan sa atin, lagi pong ayos ang puso natin. Ang Diyos nga, nasaktan siya kung anong sinabi sa kanya. Pero buong puso niya tinanggap kasi gusto niya makita na siya po ay magiging magandang halimbawa sa mga taong nananalig at nananampalataya sa kanya. At magiging karapat-dapat po na ang katawan natin ito ay magiging templo ng banal na Espiritu. Amen po ba? Sinabi po niya dito sa 20, sapagkat binili na kayo ng isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang Diyos. Hindi po salapi ang pinambili sa atin. Amen po ba? Kundi yung kanyang banal na dugo na tayo po'y binayaran, tinubos tayo, na tayo po'y namuhay sa sanlibutan, nakasanla po ang ating kaluluwa sa demonyo nung panahon na yun. Nandahil sa kanyang pag-ibig. Ano po ang binigay niya sa atin? Ang buhay niya. Yung pagkabayubay niya sa cross ng Kalbaryo. Yung kanyang dugo na siya pong naglinis sa atin. Patuloy na siya po ang kumikilos sa atin. Kahit po tayo nagkakasala, nagkakamali. Sinabi nga kahapon, hanggang ngayon ang ating kasalanan pinatawad na tayo. Pero sa bawat araw, ang Diyos nandiyan nagpapatawad sa atin. Kung tayo po ay laging handa na magsisi sa ating mga kasalanan. Wala po matuwid. Walang matuwid kahit isa sa atin. Sinabi niya sa kanyang banal na salita. Subalit po, paano tayo nagiging matuwid? Sundin po natin ang kanyang kalooban. Mamuhay tayo ayon sa banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Para, maparangalan natin ang Panginoon Diyos. Tignan po natin sa Galatia 5:22. Sinabi po niya dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Ito po ba nasa atin? Magtanong lang po ako. Ito po ba nasa atin ang mga bagay na to? Ako, aminado po ako, hindi lahat po na nagagawa ko. Pero ang pinangahawakan ko po, sa bunga ng Espiritu yung pag-ibig niya. Yun po ang hinihingi ko lagi na punuin niya ang puso ko ng pag-ibig. Dahil kapag ikaw ay punong-puno ng pag-ibig sa Diyos, anuman ang gawin nila, hindi mo po ito indahin. Kumbaga parang bola na tumatalbog lang. Amen po ba? Dahil ang pag-ibig, hindi ka po makakagawa ng anuman ikakasakit sa kapwa mo. Hindi mo po magawan siya ng pagkakamali o anumang salita na labag sa kalooban ng Diyos. Yun po ang tunay na bunga ng Espiritu Santo. Amen po ba? Kung nandyan sa iyo ang kagalakan, kapayapaan, pero ang pinakaano, yung pag-ibig ng Diyos na mananalaytay sa ating mga puso. Sa verse 22 po, 23.
Sinabi po niya dito, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Amen. Wala na po yan. Yung mga kapalpakan sa buhay natin, wala na po yan kung talaga po ang bunga ng Espiritu ay nasa atin. Para sa akin, ang pinakamahalaga po, kung mayroon ka nga, may kahinahunan ka, may kapayapaan ka, may pagpipigil ka sa sa sarili mo. Kung wala ka namang pag-ibig, gumagawa ka ng mabuti, tumutulong ka sa kapwa. Kung wala naman yung pag-ibig, paano masabi na sa iyo ang Espiritu Santo? Kung wala naman yung pagbibigay mo, ay pagkukunwari lang pala. Nakakagawa ka ng kwento against sa mga kapatiran mo. Paano mo masabi na nasa iyo ang Espiritu Santo? Paano mo masabi na tayo mga lingkod ng Diyos? Ang sa atin po kailangan lagi ayos ang puso natin. Maramdaman natin ang pagkilos, ang pangunguna ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Diyan po makikita na ang bunga ng Espiritu ay sumasa atin. Kung tayo po lagi, nagpapasya sa tumatanggap ng pagtutuwid, pagdidisiplina, yung nga sinasabi ko, takot po ako maliit kasi baka mali ako ni Sister Mila. Pero joke lang po yun. Pero sabi ko, nandoon yung pagrespeto ko sa leader, sa lahat ng leader dito. Nire-respeto ko kung ano po yung desisyon nila dahil yung po ang nararapat. Dahil sila po ang ginamit ng Diyos, sila po ang hinirang para dito. Para po tayo lumago at para tayo matuto. Amen po. Puntahan po natin sa 1 Corinthians 6:19. 19:20. Ay yung pinakahuli nga pala, 12:13. Sinabi po dito, maging Hudyo o Hintil, alipin man o Malaya. Tayong lahat ay pinautismuhan sa pamamagitan ng isang Espiritu. Amen po. Hallelujah. Maging ang isang katawan, tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Maging Hudyo, Hintil, alipin man o Malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang Espiritu upang maging isang katawan tayong lahat at pinainom ng isang Espiritu. Tunay nga po, kung tayo pong lahat ay isang Espiritu at ang bunga ng Espiritu Santo ay nasa atin, sino ka man, ipadama po natin yung pag-ibig ng Diyos. Ibahagi natin ang anuman ang salita ng Panginoon. Sinabi nga niya, malaya ka man o hintil ka, di ba? Binautismuhan tayo ng isang Espiritu. Amen po ba? At yan lang po. At yan lang po ang maiksing mensahe. Hindi ko na po pinahaba kasi papagalitan ako ng apo ko. Marami pong salamat. To God be all the glory. Thank you, Holy Spirit.